Taong 2013, biglaang namatay ang 51 years old na milyonaryong Google executive na si Forrest Hayes. Natagpuan ang bangkay nito sa loob ng kanyang yate. Walang sino mang saksi sa kung ano ang nangyari. Kinalaunan, sa paggulong ng investigasyon, natuklasan ng mga otoridad ang lihim na itinatago ng family man na si Forrest. Bago ang kanyang kamatayan, nakilala nito sa isang dating website ang 26 years old high-end prostitute na si Alex Tickelman. At mula noon, higit pang mas malalim na sikreto ang kanilang naungkat. Mula sa pagkamatay ni Forrest, isang madilim na lihim ni Alex ang malalantad. Biktima nga lamang ba si Alex ng masaklap na trahedya o angkop lamang sa kanya ang bansag na call girl killer? Kaya't kunin na ang inyong mainit na kape at simulan na natin ang kwentong krimen ng The Alex Tickelman Murder Case. Si Alex Catherine Tickelman ay ipinanganak noong February 24, 1987 sa Vancouver, Canada. Kinalaunan, lumipat ang kanilang pamilya sa isang suburb ng Atlanta, Georgia. Lumaki si Alex sa isang maayos na kapaligiran. Ang kanyang ina na si Leslie Ann Tickelman ay nagtatrabaho bilang part-time sa retail. Habang ang kanyang ama, si Bart Tickelman, ay vice president ng isang technology firm na si Napsense. Bukod pa rito, kilala ito bilang matagumpay na poker player. Ilang tournament ang pinanalunan ni Bart kung saan nakahakot ito ng daan-daang libong dolyar. Si Alex ay mahilig sa sports at isang talented na writer. Subalit na maging teenager, doon na unti-unting nagbago ang takbo ng buhay nito. Natuto itong gumamit ng marijuana at heroin. Nang mga panahong yun ay nag-aaral si Alex sa high school sa Maine kung saan umaabot sa $50,000 ang tuition nito taon-taon. Kilala ang institusyon na ito sa pagre-rehabilitate ng mga kabataang naliligaw ng landas. Gayunpaman, hindi natigil ang paggamit ni Alex ng mga bawal na gamot. Kinalaunan, nagpalipat-lipat ito sa iba't ibang public at private school sa Atlanta hanggang sa makatapos ng pag-aaral. Ayon sa kanyang social media accounts, nagtapos si Alex ng journalism degree sa University of Georgia, ngunit nag-drop out ito matapos ang 2 semester. Mababasa rin sa profile nito na siya ay isang makeup artist, writer, poet, model at badass bitch from Atlanta. Taong 2010 nang lumipat ito sa San Francisco kung saan nagpatuloy ang laban nito sa kanyang addiction sa heroin. Makalipas ang isang taon, 2011 nang simulan ni Alex ang kanyang YouTube channel sa ilalim ng account na AK Kennedy. Doon ay nagtuturo ito ng makeup tutorials sa kanyang subscribers. Okay, this is the most difficult part. And I have to say that if you are not skilled with liquid liner, then I would just use pencil liner or use a flat brush for applying black eyeshadow. So if I could just find my liquid liner, that would be good. Gayunpaman, hindi pumatok ang YouTube channel ni Alex kaya naman muli itong naghanap ng ibang pagkakaabalahan. Hanggang sa pasukin ito ang career bilang BDSM fetish model. Nagtrabaho ito sa adult entertainment at nagpo-post ng mga mahahalay na larawan at videos na may kaugnayan sa tema ng kultura ng BDSM. Sa isang article mula sa Fix Magazine, ikwinento ni Alex ang kanyang karanasan sa BDSM lifestyle at inilarawan ng sarili bilang submissive. Ayon rito, pinapayagan umano nito ang kanyang boyfriend na talian at lagyan siya nito ng collar sa leeg upang i-guide sa kanilang intimate moments. Taong 2011, nang makilala nito ang kanyang 52 years old na nobyong si Dean Riopel na isang businessman. Matapos ang 2 taong pagdidate, nagpa siya si Alex na lumipat sa luxury home ni Dean sa Milton, Georgia. Nang mga panahong yun ay napag-uusapan na ng dalawa ang planong pagpapakasal. Subalit sa kasamaang palad, bago pa man ito maisakatuparan, bigla ang pumanaw si Dean sa sakit sa puso.
Dahil dito, dumana si Alex ng matinding depresyon na humantong sa lalong pagkakalulong nito sa heroin. Upang matustusan ang kanyang bisyo, tumatanggap si Alex ng mga modeling gig. Gayunpaman, hindi sapat ang kinikita nito para sa uri ng kanyang lifestyle at punan ng kanyang pangangailangan sa droga. Kaya naman napadpad ito sa mundo ng sugar dating. Ito ay isang uri ng relasyon kung saan ang isang partner na tinatawag na sugar daddy or mommy ay nagbibigay ng financial support, gifts o anumang material na bagay sa kanyang sugar baby. Bilang kapalit, i-offer naman ito ang kanyang suporta, companionship, friendship o kung anumang napag-usapan ng mga ito. Kadalasang involved rito ang mga matatanda at mayayamang tao at ang mga mas nakababata sa mga ito. Ang mga ganitong uri ng relationships ay komplikado at nagkakaiba depende sa mga kondisyon. Hindi rin mawawala ang ilan na nagbibigay ng romantic at sexual deals. Bit about myself. She's 28, loves cooking, sunsets, a typical online dating profile. Until this section. Basically, the allowance you're seeking, I have moderate, which is $3,000 to $5,000 a month. And you heard right, an allowance to date her. Bella, that's not her real name, is paid by suitors who list their sizable income and net worth, so-called sugar daddies, meaning sugar babies, on the website seekingarrangement.com. I'm able to live the lifestyle I want without slaving for it. I'm being taken care of by someone I truly care for, and they're caring for me. Ayon pa kay Alex, nasa higit 200 mayayamang kliyente ang mayroon nito. Handa ang mga itong gumastos makuha lamang ang serbisyo ni Alex. Kaya naman ng mga panahong yun, ang karir na ito na ang pangunahing source of income nito. At doon na nag-cross ang landas ni na Alex at ng nooy 51 years old na si Forrest Timothy Hayes. Si Forrest ay isinilang noong May 10, 1962 sa Michigan. Nagtapos ito ng kursong Mechanical Engineering noong 1995 sa Michigan Tech University. Bukod pa rito, kumuha rin ito ng Masters of Business Administration. Si Forrest ay mayroong successful career sa tech industry, kabilang na ang kilalang Silicon Valley. Humawak ito ng ilang senior positions sa ilang top companies gaya ng Sun Microsystems, Ford at Apple. Nang makilala nito si Alex, nagtatrabaho ito sa Google bilang Director of Operations. Noon rin ay 17 taon na itong kasal sa asawang si Denise at mayroong 5 anak. Nakatira ang mga ito sa isang $3 million mansion sa Santa Cruz, California. Kapag walang trabaho, inilalaan ni Forrest ang kanyang oras kasama ang pamilya sa isang 50-foot yacht na pinangalanan nitong Escape. Sa mata ng mga taong kakilala, si Forrest ay isang devoted father and loving husband. Simbolo ito ng tagumpay mula sa kanyang kayamanan, masayang pamilya at successful career. Subalit sa likod ng kanyang makinang na maskara, mayroon itong lihim na itinatago. Mayroong parte sa kanyang buhay na kanyang hinahanap. Bagay na nagdala sa kanya sa website na seekingarrangement.com kung saan ito natagpuan si Alex. Isang buwan mula ng unang magkausap, hindi na naiwasang humanga pa ni Forrest kay Alex. Bata, maganda at wild. Bumabayad ito ng halagang $2,000 to $3,000 para lamang sa kanilang pagkikita upang mag-dinner. Hanggang sa isang araw ay niyayanan niya ito sa kanyang yate. Pero bago ito, isang linggo bago ang kanilang date ni Alex sa Escape, mayroon pang naunang ibang babaeng tinagpo si Forrest sa kanyang bangka, kung saan gumamit ang dalawa ng methadone na naging sanhi ng pagkawala ng malay ni Forrest. Nang magising, kinontak ni Forrest ang nasabing babae at sinabing okay na ito. Gayunpaman, hindi naging hadlang ang insidenteng ito upang itigil ni Forrest ang kanyang balak na tagpuin pa rin si Alex. Kaya naman bago ang Thanksgiving noong 2013, inalok nito si Alex na dalawin ito sa kanyang yacht. Ang plano ay magdadala si Forrest ng alcohol habang si Alex naman sa droga. Sa araw ng kanilang meet-up, mabilis na nagkapalagayan ng loob ang dalawa. Masayang nag-inuman ng mga ito ng wine habang nagkukwentuhan. In-enjoy ni na Alex at Forrest ang gabi nang walang iniisip.
hanggang sa itarak na ni Alex kay Forrest ang inaasam nitong karayom. Subalit ang hindi nito alam, sa pagpikit ng kanyang mga mata, hindi na nito muling makikita pa ang pagsikat ng araw. Kinabukasan, nag-aalala na ang asawa ni Forrest na si Denise dahil hindi pa ito umuuwi sa kanilang tahanan at hindi ito sumasagot sa kanyang mga tawag. Noon ay nakala nitong busy at may commitment ang asawa ng gabing yon kaya hindi na ito nakauwi. Subalit ilang oras na ang lumipas, ngunit hindi pa rin ito mahagilap. Kaya naman kinontak na ni Denise ang boat captain. Nang silipin nito ang loob ng yate, tumambad ang nakabulagtang katawan ni Forrest. Agad na tumawag ang captain sa 911. Mula sa pagsusuri ng mga detective, napuna agad ng mga ito ang tila bagong marka ng injection sa katawan ni Forrest. Naroon rin ang 2 wine glass, subalit walang anumang droga o karayom sa paligid. Kinalaunan, inilabas ng Santa Cruz Medical Examiner ang dahilan ng pagkamatay ni Forrest bilang heroin overdose. Sa pagpapatuloy ng investigasyon, ilang clue at hindi inaasahang pagkaantala ang hinarap ng mga pulis. Napag-alaman ng mga ito na halos kakakabit pa lamang ng CCTV sa bangka ni Forrest. Subalit nang tanungin ng mga ito ang captain, sinabi nitong hindi gumagana ang CCTV. Kaya naman sunod na kinalkal ng mga ito ang cellphone ni Forrest para sa forensic analysis. At doon ay natuklasan ng mga ito ang account ni Forrest sa Sugar Daddy website. Nang tuntunin ng digital footprint, nakuha ng mga ito ang history ng palitan nito ng mensahe kay Alex, kabilang na ang kanilang planong pagkikita na sakto sa araw ng kamatayan nito. Mula sa mga nadiskubre, naging pangunahing person of interest si Alex Tickelman. Agad na inilunsad ang search upang matunto ng kinaroroonan nito. Samantala, nang sabihin ng captain ng yate na hindi gumagana ang surveillance camera nito, hindi tumigil ang mga pulis sa paghahanap ng ebidensya. Direktang tinungo ng mga ito ang kumpanyang nag-set up ng nasabing CCTV at laking gulat nang sabihin ng mga ito na gumagana pa ang camera ng gabing namatay si Forrest. Available umano ang footage na ito sa isang remote server. Gayunpaman, umabot ng 3 buwan bago tuluyang makuha ng mga ito ang kopya ng CCTV dahil kinailangan pang dumaan sa korte ang request. Sa kabila ng pagsisinungaling ng captain tungkol sa CCTV na naging dahilan ng malaking delay sa kaso, hindi ito pinatawan ng anumang charges. Nang makuha at mapanood ng mga ito ang 7 minutong footage ng gabing mamatay si Forrest, nakumpirma ng mga pulis na naroon nga sa bangka si Alex kasama ito. Huling-huli ang pagturok ni Alex nang nakamamatay na dose ng heroin kay Forrest bago ito mawala ng malay. At ang higit na nakakabagabag, matapos itong magpakita ng ilang senyalis ng distress at mawala ng malay, hindi nagatubiling tumawag ng tulong si Alex. Sa halip, kalmado nitong inubos ang kanyang iniinom na wine, saka kinolekta ang droga at karayom at ibinaba ang blinds ng bintana. May mga ilang pagkakataon rin na makikitang natungtungan pa nito ang katawan ng walang malay na si Forrest. Makikita rin na pinunasan nito ang ilang parte ng yate, gaya ng lamesa, pati na rin ang kanyang wine glass bago tuluyang kunin ang kanyang mga gamit at umalis. Samantala, kasabay ng investigasyon, nag-post si Alex sa kanyang social media ng mga nakakabahalang pahayag. Ayon rito, quote-unquote, "It's really nice to talk with someone about killing sprees and murdering people in cold blood. And they love it too. No judgment. Yay! All of that positivity. Take a look around you. Life is hard, and then you die." Matapos ang ilang buwang pangangalap ng ebidensya laban kay Alex, naniniwala ang otoridad na sapat na ang hawak ng mga ito upang patunayan na tinurukan ni Alex si Forrest ng nakamamatay na dose ng heroin at hinayaan lamang ito na mamatay. Itinuturing ng mga ito si Alex na isang cold-hearted assassin. Malinaw umano na guilty ito sa nagawang kasalanan at kapabayaan nang linisin ng mga ebidensya na magdidiin sa kanya. Sa kabila nito, nahirapan ng mga otoridad na tuntunin ang kinaroroonan ni Alex. Kaya naman upang mahuli ito, nagsagawa ang mga pulis na isang secret online operation. Nagpanggap ang isa sa mga ito na kliyente at inalok si Alex na makipag-meet up sa isang mamahaling lugar. Taong 2014, naaresto at nakasuhan si Alex ng second-degree murder, destruction of evidence at transporting narcotics.
kinulong ito ng walang piyansa sa Santa Cruz County Jail. Sa inisyal na hearing nito, kinasuhan si Alex ng prosecutors ng total of 8 counts kabilang na ang manslaughter at prostitution. Sa kanyang arraignment, una nang iginiit ng depensa na walang dahilan upang patayin ni Alex si Forrest, lalo pat malaki ang ibinabayad nito sa kanyang serbisyo. Ang kaso umanong ito ay tungkol sa 2 adult na parehong nagdesisyon na gumamit ng droga. Dagdag pa ng mga ito, si Forrest ang nag-udyok at nagpumilit kay Alex na magdala ito ng heroin. Wala umanong anumang intensyon si Alex na saktan, lalo na ang patayin ng kanyang kliyente. Malaking bahagi ito ng kanyang kabuhayan. Nag-plead si Alex ng not guilty sa lahat ng kanyang charges at iginiit na siya ay inosente. Nakaset ang bail nito sa halagang $1.5 million. Subalit sa kanyang plea hearing noong 2015, nag-plead na ito ng guilty sa involuntary manslaughter, prostitution at possession of drugs. Nasintensya nito ng 6 na taong pagkakakulong minus time served. Naniniwala naman ang mga kakilala ni Alex na hindi nito sinadya ang nangyari na maaaring bunga lamang umano ng adiksyon nito. Inilarawan ng mga kaibigan si Alex bilang sensitive, big-hearted dreamer at sweet girl na nalulong sa sex at droga upang labanan ng sakit at trauma nito. Noong March 2017, tuluyan nang nakalaya si Alex. Inalis na rin ang US citizenship nito at dineport sa Canada. Sa kanyang kauna-unahang interview noong June 2018, ibinahagi ni Alex ang dahilan kung bakit hindi ito tumawag sa 911 nang mawalan ng malay si Forrest. Pati na rin ang ilang kaganapan bago pa man sila magkita. Despite what police say, we never had sex. He wasn't interested in that. He was more interested in partying. And the weekend before I was there, he was actually with a different girl on the boat, and he had asked her to procure methadone and heroin for him. She wasn't able to get the heroin, but she did get the methadone, and they did that together, and he passed out and texted her the next morning wondering what had happened. I also did not know that hours before I got there, he had been drinking and been taking Valium. And though he seemed perfectly sober to me, if I had known both of those pieces of information that I know now, I would have never let him take the drugs. Hindi umano alam ni Alex na bago pa man ito makipagkita kay Forrest, nagiinom na ito ng alak at ng gamot na Valium. Kung nalaman niya umano agad ito ng panahong yun, ay hindi na niya ito bibigyan ng karagdagan pang droga. When he fell unconscious, I did try to revive him to no avail, and I was very upset. I was crying and trying to wake him up, and the police said that I was coldly and calmly walking around the boat, and that's not the case at all. I was in a complete panic, and Sinalungat rin ito ang sinabi ng mga pulis na wala itong ginawa nang mawalan ng malay si Forrest. Ang katotohanan umano ay pilit niya itong inirevive, subalit bigo ito. Sobrang nagpapanik at humahagulhol umano ito habang ginigising si Forrest. Bagay na kwestiyon ng mga nakapanood. Dahil sa parehong interview, sinabi rin ni Alex na inakala nitong nawalan lamang ng malay si Forrest at malamang ay gigising rin makalipas ng ilang oras. Gaya ng kanyang mga karanasan sa tuwing gumagamit ng droga. Kaya hindi niya na ito ginising pa. In that world, with seeking arrangement, discretion is the most important thing. And I did know that he was a married man. Though it was not the correct choice, I was inebriated as I had, I was on Valium, I had injected myself first. It looked to me like he was still breathing and just looked like he had passed out. I know that in the past I've done drugs and passed out and not woken up till 24 hours later. And so I figured it was something like that, which was wishful thinking. And, I just wanted to make it look like no one had been there so that I didn't get him in trouble with his wife or the police or his workplace.
And, as I was driving home, I stopped the car multiple times and I was just agonizing over calling 911. But ultimately I didn't, and that's something that I regret every single day, is that I didn't call for help. Dagdag naman ni Alex sa kanyang pahayag, ayaw umano nitong malagay sa gulo ang buhay ni Forrest kung sakaling mahuli ito ng kanyang misis na may tinatagpong ibang babae, kaya umano maayos nitong iniwan ng yate bago umalis. Inamin rin ni Alex na labis niyang pinagsisihan na hindi tumawag ng 911 kung alam lamang sana nito na na-overdose na pala si Forrest. Yeah, I wish I could go back and change what happened, but I can't, and that's something that I have to live with and something that his family has to live with. Samantala, sa interview, inihayag rin nito ang kanyang pakiramdam na tila may galit sa kanyang mga pulis na hindi nito mawari kung bakit. Kutob nito noong nasa US pa, gagawin ng otoridad ang lahat maibalik lamang siya sa kulungan. Kinalaunan, nangyari nga ang pinangangambahan ni Alex. 3 araw lamang mula sa kanyang interview, isang sorpresang announcement ang inihatid ng Fulton County District Attorney's Office. Panibagong kasong murder ang inihain kay Alex. May kaugnayan ito sa pagkamatay ng kanyang nauna ng boyfriend na si Dean Riopel. Matatanda ang atake sa puso ang sinasabing ikinamatay nito noon. Ngunit nang maaresto si Alex sa pagkamatay ni Forrest dahil sa heroin, muling sinilip ng otoridad ang biglaang kamatayan ni Dean. At labis ang gulat ng mga ito sa natuklasan. Nabuo ang suspisyon ng mga ito na may kinalaman rin si Alex sa pagka-overdose ng pumanaw na fiancé. Kaya naman agad na kinontak ng mga ito ang law enforcement sa Georgia upang muling buksan ang investigasyon sa kamatayan ni Dean. Mula sa coroner's report, lumalabas na ang pagkamatay ni Dean sa heart attack ay sanhi ng droga. Gaya ni Forrest, natagpuan sa sistema nito ang heroin. Noong June 2018, muling napatawan ng murder charges si Alex dahil sa pagbibigay ng heroin kay Dean na ikinamatay nito. Si Dean Riopel ay isang businessman na nagmamay-ari ng popular na nightclub sa Atlanta. Kilala ito sa music scene bilang lead singer sa punk rock band na Immunes. Noong September 2013, halos 2.5 taon ang magkarelasyon sina Alex at Dean at nagpaplano ng magpakasal. Subalit isang araw, inireport ni Alex ang fiancé dahil sa domestic violence. Nang dumating ang mga pulis sa bahay ng dalawa, ipiniliwanag ni Dean na lango ng alak si Alex at nagwawala sa kanyang club. Naghubad umano ito at ipinakita ang kanyang dibdib sa mga tao roon. Nang pigilan umano ito ni Dean sa ginagawang kahihiyan, tinakot ito ni Alex na irereklamo siya nito ng pang-aabuso. Isang witness na nagpatunay sa bersyon ng istorya ni Dean at sinabing kinagat pa umano ni Alex ang daliri ng fiancé kaya naman nagsugat ito. Mula sa reklamo sa 911, sa halip na si Dean ang makasuhan, si Alex ang nasampahan ng kasong battery at reporting a false crime. Makalipas ang 11 araw mula sa insidenteng yon, isang muling 911 call ang natanggap ng mga pulis mula kay Alex. Sa pagkakataong yon, inireport ni Alex na pagkatapos mag-shower, natagpuan nito si Dean sa sahig ng walang malay. I don't know, I think my boyfriend overdosed or something, like, he won't respond, and he's just laying on the ground, I don't know. Hello? Ma'am, I have some questions for you. Are you with the patient now? Yeah, I'm with him right now. How old is he? He's 53. Okay, and is he awake? His eyes are open, but no, he's not awake. Is he breathing? Yeah, he's breathing on and off. Okay. Noon ay pangalawang beses nang ipinatawag sa bahay ni na Alex at din ng mga pulis sa loob lamang ng 2 linggo. Pagkarating roon, sinabi ni Alex na noong mga nakaraang araw pang parating lasing si Dean. Dagdag pa nito, uminom ang fiancé ng oxycodone bago ito mawala ng malay.
Nang araw na yon, pumanaw si Dean Riopel. Pinagpalagay na accidental heroin overdose ang ikinamatay nito. Subalit ilang mga kakilala ang hindi makapaniwala sa nangyari. Ayon sa dating nani ni Dean, hindi umano ito gumagamit ng droga. Katunayan, ayaw umano nito sa sigarilyo, gayon rin sa alak. Dahil sa mga impormasyong ito, nang buksan muli ang kaso ni Dean na diin si Alex. Halos 2 buwan pa lamang ito nang pumanaw, nang sundan ito ng pagkamatay naman ni Forrest sa parehong dahilan. Kaya naman naniniwala ang grand jury na may kinalaman si Alex sa parehong kaso. Gayunpaman, sa kabila ng 2 felony murder charges kay Alex, nanatili itong malaya. Ito ay dahil sa komplikadong proseso ng extradition mula sa Canada kung saan kasalukuyang namumuhay si Alex patungo sa US kung saan naman nakasalang ang kaso nito. Sa Canada, walang death penalty, habang sa US naman ay mayroon. Kaya naman hindi hahayaan ng bansang ito ang isang Canadian citizen na ma-extradite sa isang bansa na nagpapataw ng sentensyang kamatayan. Nang ma-revoke ang American citizenship ni Alex at ma-deport sa Canada mula nang makalaya, nakalusot ito sa kaso naman ng kamatayan ni Dean. Sa kasalukuyan, payapang namumuhay si Alex at sinabing hindi na ito gumagamit ng bawal na gamot. Nagtatrabaho na umano ito ng normal at wala nang planong pasukin pang muli ang pagiging high-class escort. Kung nagustuhan mo ang ating kwentong krimen, huwag kalimutang mag-like, subscribe at comment sa kung ano ang iyong opinyon tungkol rito. At laging tatandaan, mahalaga ang buhay, huwag kang papatay. Maraming salamat po sa panonood at hanggang sa muli.